Igan, sinuspindi na ng 2 buwan si Congressman Arnie Tevez dahil sa hindi niya pagsipot sa Kamara. Pinauuwi na rin siya mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ang kongresista may hiling sa Pangulo. Saksi, si Chino Gaston. 60-day suspension para sa disorderly behavior. Ito ang parusa ng House Committee on Ethics and Privileges kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. na pinagtibay ng 292 na mga kapwa kongresista niya. Sa rules ng Kamara, ang suspendidong kongresista walang sahod at benepisyo, off-limits sa opisina at iba pang pribilehiyo. Pwedeng magtalaga ang Kamara ng caretaker sa kanyang distrito. Wala pang reaksyon dito ang kampo ni Tevez na awol o absent without official leave pa rin kahit pinahaharap na dahil napaso noong March 9 ang Travel Authority. Pero sabi niya sa mga social media video kahapon at ngayon, gusto niya raw naman talagang umuwi. Kung hindi lang, may banta sa kanyang buhay. Kanina sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Army, nanawagan na mismo si Pangulong Bongbong Marcos kay Tevez na umuwi na sa bansa. We'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. May mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng 1 kilometro. Mas maaga kang makauwi, mas marami pang opsyon ang mapangyayari. Pero pagka masyado ng late, wala na, mapipilitan ng gobyerno. We will have to move without any discussions with him. Sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. Dagdag ng Pangulo, wala naman daw natatanggap ang mga intelligence agencies ng anumang banta sa buhay ni Tevez. Itinanggi rin niyang palasyo ang nag-utos na idiin si Tevez sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo dahil sa koneksyon sa Isabong. Kahapon ba sinabi ni Tevez na hindi raw siya naniniwalang iuutos nga ito ng palasyo. This is about the killing of Governor Degamo. Pure and simple. Wala namang problema, as I said, na isama ako sa mga iniimbestigahan. Ang request ko lang sana, sir, wag naman sanang ako lang. Dapat lahat ng anggulo tingnan. Ang nangyari kasi ngayon, Mr. President, pagkatapos pa lang ng murder, ako na kaagad ang tinumbok. Pero si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla tila nauubusan na ng pasensya kay Tevez. It's a lot of drama, no? Umuwi na lang siya kung meron siyang pag-aalinlangan. Tama na yung arte. Masyado siya maarte. Si Interior Secretary Benhur Abalos naman pumalag sa pagbanggit sa kanya ni Tevez. Nag-reach out na ako kay SILG. Gusto ko lang sana na kung may galit man siya sa akin, peace na. Kahit narinig ko na siya daw ang may pakana na kansilahin yung dokumento ng baril ko. Basta ako, nalagay ako bilang DILG sa mga may barel. Kung peke ang mga dokumento mo, dapat lang sigurong mawalan ka ng lisensya dahil peke yan, spurious yan ang report. Kanina ang unang preliminary investigation sa reklamong illegal possession of firearms and explosives laban kina Tevez, Jose Guimarangan at iba pa. Bunsod ito ng mga raid sa bahay ni Tevez noong March 10 na nauwi sa pagsabat sa high-powered firearms. Ang raid ay kaugnay sa reklamo kay Tevez at 5 iba pa na pagpatay sa 3 tao noong 2019. Naroon din ang abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio na gaya ng kongresista ay iginiit na planted ang mga ebidensya. Sa kaso ng pagpatay kay Degamo, dumating kanina sa NBI ang 5 pang sospek na sumuko kahapon, mga dating sundalo at may direktang partisipasyon daw sa pagpatay. Sa 10 sospek na hawak na ngayon ng mga otoridad, 9 ay may direktang partisipasyon sa krimen. Iwala raw ang Special Task Force Degamo na airtight ang kanilang investigasyon. All our investigation are based on the testimonies of the witnesses. We just have to get all the statements together. Magagawa namin. We will identify the masterminds, at least the first ones that will come out. Meron din daw silang ebidensyang nagtuturo sa mastermind pero tumanggi silang magbigay ng detalye. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Umalo sa 38 degrees Celsius ang init factor sa Metro Manila kanina. Batay sa datos ng Pag-asa, mas matindi pa ang init factor sa Cotabato City na umabot sa 42 degrees Celsius.
Ngayong umiinit na ang panahon, isa sa binabantayan ang level ng mga tubig sa mga dam. Saksi, si Dano Tingkungko. June 2019 nang mamroblema ang maraming taga Metro Manila dahil sa pagbaba sa critical level ng Angat Dam. Kanya-kanyang paraan ng mga residente para magkasya ang supply ng tubig. Angat Dam ang pinagkukunan ng 98% ng supply ng tubig para sa Metro Manila. Sa datos ng Pag-asa, kumpara kahapon, bumaba ang level ng tubig sa Angat, pati sa ilan pang dam sa bansa. Pero ayon sa National Water Resources Board, sapat ang supply ng tubig sa Angat Dam para sa tag-init ngayong taon. Sa kasalukuyan po ay nasa 205 meters level po ng Angat Dam. At sa ganito pong sitwasyon ay sa tingin po natin, sapat ang supply natin ay yung panahon ng tag-init. Pero wag daw pakakampante dahil posibleng makaapekto sa water supply ang nagbabadyang El Nino. Baka po maramdaman natin ang epekto nito bago po magtapos ang taon. Kaya po kahit medyo maganda po ang level sa ngayon at may sapat tayong supply, ay mas maganda rin pong paghahanda po natin itong mga susunod na buwan. Pero wala mang water shortage mula sa mga dam, hindi pa rin ligtas sa water service interruption ng maraming customer ng Manila Water. Partikular sa ilang bahagi ng San Andres, Maynila, Cainta, Antipolo at Binangonan, Rizal at Taguig. Nagsimula yan alas 10 ngayong gabi at matatapos umaga bukas. Kung anong oras eksaktong magtatapos, depende sa lugar. May water service interruption din sa ilang bahagi ng Pateros simula alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng madaling araw ng Biyernes. Sabi ng Manila Water, magkakaroon ng line meters, strainer declogging at pag-aayos ng tubo sa mga nabanggit na lugar. These are actually part ng regular maintenance activities. Chine-check natin yung mga linya, yung mga dinadaanan ng tubig kung may bara. No? So, para ililinis ito, para yung pressure niya maging regular. Sakali namang magkulang ng supply ng tubig sa Angat Dam, may mga nakapila silang alternatibong pwedeng pagkunan ng tubig. Ginagawa natin dito, katulad nung binanggit mo, number one is to ensure that all the facilities are in good condition so para maiwasan natin yung downtime. So that's number one. Second, yung mga additional sources natin ng tubig. Given na tataas ang demand natin for summer, hindi tayo kailangan maging fully dependent with Angat. Naghahanda rin para dyan ang Maynilad, kabilang ang pagbuhay sa mga deep well at pagtatayo ng modular water treatment plants. Sa ngayon ay meron na kaming mga nakatarget na 14 deep wells, 1/4. 14 deep wells na ang target natin ay maging operational na siya by April. That's next month. At makakapag-produce siya ng target na additional 7 to 8 million liters per day na supply. Patuloy ang ating pagpapalit ng mga lumang linya ng tubig, gayon din yung pagpapaigting ng ating leak repairs sa sistema. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Sugatan na isang negosyanteng Chinese matapos saksakin ng mga umano'y nanloob sa kanilang bahay sa Bawan, Batangas. Isang pari naman ang hinarang sa checkpoint sa Kidapawan City dahil sa dala niyang tila katawang nakabalot sa plastic. Ating saksiyan. Pauwi na si Father Jonel Peroy ng Diocese of Kidapawan nang harangin daw siya ng mga pulis sa checkpoint. Kwento niya sa kanyang Facebook post. Pinababa raw siya ng sasakyan at chinek ang kanyang dala. Nagduda raw kasi ang mga pulis sa nakalagay sa kanyang sasakyan na tila isang katawan ng tao na binalot ng plastic. Pero rebulto pala ito ng Santo Entierro o Patay na Cristo na binili raw ni Father Peroy sa Digos City at gagamitin sa Semana Santa. Humingi naman daw ng paumanhin ang mga pulis. Sa Bawan, Batangas, pinagnakawan na, sinaksak pa ang isang Chinese national. Base sa investigasyon, nagising ang biktima nang makarinig ng ingay sa kabilang kwarto. Agad niya itong pinuntahan at nakita ang dalawang lalaki nakabonet. Ginrab po kaagad siya and then possibly pina-open po sa kanya yung safety bolt nila. Nung hindi nga po nila maibigay yung password, di ayun po, nasaksak siya dito. Tumakas sa mga salarin, tangay ang perang aabot sa 300,000 pesos. Sa bubungan po dumaan yung mga suspect. And 3 po sila. Ang isa ay naging lookout sa taas at ang dalawa ay di nasa baba nga na siya nagbaklas ng ball. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi.
Sa Abril na po magsisimula ang planong pagbebenta ng nakumpiskang smuggled na asukal sa Kadiwa stores. At kasama na rin sa planong ibenta ang iba pang mga agricultural product na tinangkang ipuslit sa bansa. Saksi si Bernadette Reyes. Hanggang 110 pesos na ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan. Pangunahing sangkap pa naman ito sa tinitindang fruit shake ni Herminia. Dati yung gamit namin yung white sugar, kaso lang sobrang taas, 100 plus. Kaya mas pinili namin na yung brown sugar. Kaya inaabangan niya ang planong pagbebenta ng mga nakumpiskang smuggled na asukal sa Kadiwa stores sa halagang 70 pesos kada kilo. Target daw itong simulan sa Abril o sa lalong madaling panahon. Siguro if we are looking at April na rollout po, I think is very realistic. And by then, yung allocations po ng mga Kadiwa store din natin, pagdating kung gaano karami ilang sack ng sugar ang ibabagsak sa kanila para makabenta sila ng per kilo, yun po ang ating inaayos. Kasi tinitingnan din po natin how long the supply will last. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration makipag-ugnayan sa Bureau of Customs para masigurong ligtas ikonsumo ang mga smuggled na asukal. Yung pagbibenta ng confiscated na sugar, dapat yan maayos na na-test ng SRA. Kung magiging available yan sa Kadiwa, it has to pass through yung isang institution for a donation. So, hindi po pwedeng diretso sa Kadiwa. Ayon sa DA, bukod sa asukal, pinag-aaralan ding ibenta sa Kadiwa ang mga masasabat na iba pang smuggled agricultural products tulad ng bigas. Pero hindi pwede ang mga produktong madaling masira gaya ng sibuyas at carrots. Mas mahal daw kasi ang gasto sa testing ng mga ito para matiyak na ligtas si konsumo. Sa perishable kasi, kailangan ko cold storage. Well, if you're talking about sugar and rice, mukhang hindi naman ganun ang storage na kailangan mo na may mga requirements and standards. Mas mura. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Pinag-uusapan na ng mga mangingisda sa Oriental Mindoro ang mga legal na hakbang na pwede nilang gawin. Kaugnay po yan ang mga pinsalang dulot ng oil spill mula sa MT Princess Empress. Saksi, si Cedric Castillo. Imbes na nasa laot, nakatenga ngayon ang mga bangka ng maraming mangingisda sa Oriental Mindoro. Paralisado ang takbo ng kanilang kabuhayan dahil sa oil spill. Gaya ni Randy, na bagaman may natatanggap na ayuda, hindi naman daw sapat para sa pag-aaral ng mga anak. Talagang halos tuwing ikaapat araw may nadating doon sa amin. Ay yung pira pong pambaon, yun lang ang aming inaalala. Kaya nagsama-sama ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro para pag-usapan ang paghahain ng petisyon para sa writ of kalikasan laban sa may-ari ng MT Princess Empress na lumubog sa bayan ng Nauhan. Desidido raw sila na bumuo ng koalisyon at sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Para yung mga lahat na opisyalis, yun ang haharap talaga. May direksyon talaga tatahakin na yun ang makikipaglaban para dun sa iba pang mga mangingisda. Natunto na kahapon ang motor tanker sa tulong ng Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa Japan na kinontrata ng may-ari ng lumubog na vessel. Base sa datos ng ROV, 23 bahagi nito ang nakitaan ng pagtagas ng langis. No findings of oil leaks from the fuel service tanks, meaning yan yung sinasabi namin, no, yung pangkonsumo ng barko, no? Wala makita na yung nag-survey, no? As of the time of the survey that was conducted, there was no presence of seepage of marine diesel oil. Ang assumption, it's safe to say, yung laman, yung mga unang lumabas, ito yung laman ng tangke na ginagamit for the transportation. Ngayon, ang naglilik na andito na sa 8 tanker. Hindi bababa sa 800,000 litro ng industrial fuel ang karga ng MT Princess Empress nang lumubog ito. Pinag-aaralan na kung paano makukuha ang langis bago pa ito tuluyang tumagas. Sa tanong kung pwede ba itong palutangin para mapigilan ang pagtagas, sabi ng gobernador. Hindi pwede or hindi dapat sapagkat pag-angat ng barko, because of the pressure, the vessel might it's a disaster. It might break.
pwede siyang mabiyak. So kung mabibiyak siya at may laman ang 8 tangke, it will be a disaster to all. So that option is out of the picture. Dumating na rin kanina ang mga tauhan ng US Coast Guard sa Pola Oriental, Mindoro na isa sa pinakaapektado ng oil spill. Magpapadala rin daw sila ng ROV para magsagawa ng underwater surveillance. Ang alkalde ng Pola humiling ng agarang aksyon. Kung kayo napapagod pabalik-balik sa Pola, kami pagod na sa paglilinis at pag-iintindi. Bigyan na kami ng timetable. Kung may laman pa yun, kunin na para hindi na kumalat pa. Hindi pa naman apektado ng oil spill ang sikat na tourist destination na Puerto Galera. Pero apektado raw ang kanilang turismo dahil sa inilabas na projection ng UP Marine Science Institute na posible itong abuti ng oil spill. Napakagaling ng ginagawa ng Philippine Coast Guard doon, sir. Talagang contain na yung area. Ang mahirap kasi, sir, sa projection ng MSI, hindi niya kinukonsider yung ginagawa ng gobyerno doon. So nung pag ang pinapakita niya lang, yung graphics, natatakot tuloy sa yung mga tao, even yung mga turista, ang dami naming mga cancellation because of the projection na ginagawa nila. Sabi pa ng alkalde, tines na raw ang tubig doon at wala raw nakitang langis. Handang-handa raw silang tumanggap ng mga turista. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng UPMSI kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Isa raw uri ng karahasan sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang pangangaliwa sa asawa. Yan po pinagtibay sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa kaso ng isang lalaki na nangaliwa sa kanyang misis na nagtrabaho abroad. Saksi si Jamie Santos. 10 taong gulang ang panganay na anak ni Joy, hindi niya tunay na pangalan nang mahuli niya ang kanyang mister na may ibang babae. Buntis daw siya sa kanilang bunso noong panahon na iyon nang subukan niyang komprontahin ang asawa pero sinaktan lang siya nito. Inisip lang daw niya ang panganay na anak na malapit sa ama at nakasaksi ng pangyayari kaya di niya itinuloy ang pagrereklamo. Nang manganak sa kanilang bunso, naging paulit-ulit na raw ang pambababae ng mister. Pero nang makita raw niyang may epekto sa panganay ang sitwasyon nilang mag-asawa, doon na raw siya nagdesisyong humiwalay. Naapektuhan yung panganay ko. Paano pa? Ano po siya, lagi siyang natutulala. Tapos parang dumating din sa amin, parang tako siya sa ng tao. Malaki rin daw ang naging epekto nito kay Joy. Puro inom na lang ako nung time na yun eh. Hindi ko kaya na buhayin yung mga anak ko kasi parang iniisip ko paano ako, saan ako mag-aano ng trabaho. Paano ako mag-uumpisa. 6 na taon na silang hiwalay ng asawa na sinampahan niya ng kaso nang bigla daw siyang guluhin nito at saktan. Si Claudine naman, 6 na taong nagtiis sa pagsasama nila ng kanyang mister. Pinanghawakan daw niya kasi ang pangako nitong magbabago at di na uulit. Pero huling-huli raw niya ang asawa kasama ang kalaguyo nito. Sa kabila raw ng sakit na dinanas, nagtiis lang daw siya para sa mga anak. Pero tuwing mahuhuli at kukomprontahin ang asawa, nauuwi lang daw ito sa pananakit. Pero dahil paulit-ulit na, nagdesisyon na raw siyang tuldukan ang kanilang pagsasama. Alin ang mas masakit? Yung emotional o yung physical? Yung salita, yung nakikita mo yung wala kang ginagawa tapos hinahiya ka, ganito. Mas mabuti yung sinasaktan, yung nananakit, okay lang, matatanggap ko yun. Pero yung pag niya sa akin, yun ang hindi ko po matatanggap. Mismong Korte Suprema na ang nagsabi, ang pangangaliwa sa asawa, maituturing na isang uri ng psychological violence sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals at Regional Trial Court na guilty sa paglabag sa Section 5 ng VAUSI Act ang isang lalaking nangaliwa noon sa kanyang misis. Batay sa record ng Korte, 2008 nang magpuntang Singapore ang misis para magtrabaho. Iniwan niya sa Pilipinas ang kanyang mister at kanilang anak. 2015 nang malaman ng babae na may kalaguyo ang kanyang asawa. Nadiskubre rin ng babae na naanakan ng kanyang mister ang kanyang kalaguyo at inuwi ito ng lalaki sa kanilang bayan. Ang Korte Suprema sumang-ayon sa CA at RTC na naroon ang lahat ng elemento para masabing paglabag ito sa Section 5 ng VAUSI. Ayon sa SC, napatunayan ng prosekusyon ang pangangaliwa ng lalaki.
pagtira nila sa iisang bahay ng kanyang kalaguyo at pag-abandona sa kanyang asawa. Para sa mga nakausap namin, mas mainam sanang walang pananakit sa relasyon, lalo na kapag pinangakuan mo ng pagmamahal. Mas masakit sa puso kaysa sa physical. Damay emotional dun eh. Kung anong sugat mo sa emotional, hindi yun, hindi yun gagaling kaagad kaysa physical. Pag niloko ka, syempre parang paulit-ulit na lang di gagawin sa yun eh. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Dumami man ang job opening sa bansa kumpara nung mga nakaraang taon ng pandemic, dapat pa rin daw bigyang pansin ang kalidad ng trabahong inaalok, partikular sa mga kabataan. Isa yan sa mga obserbasyon ng World Bank. At dapat din daw tutukan ang antas ng sahod sa bansa. Saksi si Lay Alves. Bumalik na raw sa pre-pandemic level ang dami ng mga job order na natatanggap ng manpower agency na ito. Karamihan sa job orders ay sa production o mga pabrika. Yung mga clients natin is now, they're requesting for more manpower, power workers. Lumalakas na uli yung business nila. Sunod-sunod yung request nila sa pag-request ng mga manpower. Sa pamamagitan ng agency na ito, nakakuha ng trabaho ang 24-year-old na si Catherine. Natanggap siya bilang encoder. 2 taong jobless si Catherine nang magsara ang pinapasukang call center noong 2020. Maaaring dumami muli ang mga job opening pero sa karanasan niya, di raw madali ang job hunting ngayon. Kahit pa umabot siya sa second year college sa kursong Information Technology. Mahirap po kasi may mga educational background na po, kailangan, may ibang company po kasi na kailangan college graduate. Ayon sa Philippine Jobs Report ng World Bank, matindi ang naging epekto ng pandemic sa mga kabataan pagdating sa employment. Bagaman tila bumalik na sa pre-pandemic ang employment indicator sa bansa, alalahanin pa rin daw ang kalidad ng trabaho para sa mga kabataan. Mahigit 60% daw ng mga edad 15 to 24 years old ang walang trabaho bago pa ang pandemic noong 2019. Hanggang 2022, nananatiling mababa ang employment sa kanila. Active labor market programs such as wage subsidies, skills training, employment services for job search and matching, and support for entrepreneurship. Isa raw sa dapat na itaas ay ang digital skills. Ayon sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority, patuloy nilang tinutugunan ang skills mismatch sa bansa. When the skills demand are identified and from the skills standard, we develop now the competency-based curriculum, which now be the basis of training providers. Isa pa raw dapat tugunan ayon sa World Bank report ang antas ng sahod. Isa raw sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing below minimum wage ang sinasahod nila. At sa patuloy na pagdating ng employment opportunities abroad, mahalaga raw na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga migrant worker. Bagay na sabi ng Department of Migrant Workers ay kanilang pinuprotektahan. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves ang inyong saksi. 4 na bagong EDCA sites ikakalat sa norte, Palawan at katimugan ng bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, bibigyan ng access ang mga sundalo ng Amerika sa mga pasilidad ng Pilipinas. We will formalize it with our partners in the United States so that sabay-sabay naman ang hindi natin i-preempt yung kanilang pinaplano. Sa anibersaryo ng Philippine Army na dinlaluhan ng Pangulo, bukod sa mga natatanging sundalo, reservist at civilian employee, kinilala rin ang mga programa ng GMA Kapuso Foundation na isa sa donors ng binhi ng gulay sa ilang kampo ng Army katuwang ng Tarlac Heritage Foundation. Ang GMA Kapuso Foundation ay taus-pusong nagpapasalamat sa Philippine Army sa pagkilala nila bilang isa sa mga valued stakeholders. At makaaasa po kayo na kami ho ay talagang taus-pusong gagawa pa ng mga proyekto. Pamilya ng ilang biktima ng extrajudicial killings binisita ng isang mambabatas mula Germany. Nakinig si Gabriel Kaczmarek sa kwento ng pagpaslang mula sa mga kaanak habang ibinahagi ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang mga resulta ng kanyang autopsy sa mga inexhume na labi ng mga biktima ng EJK. Nangako ang mambabatas ng suporta sa programa ng paghilom para sa mga pamilya ng EJK victims.
Filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sinilipat ng COMELEC sa August 28 to September 2 mula sa July 3 to 7. Ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, ginawa ito para matiyak na handa ang AFP at PNP sa gitna ng mga nakaraang insidente ng karahasan na ang mga biktima ay mga lokal na opisyal. Sa October 30, 2023, ang Barangay SK Elections. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Tuloy na ang concert sa Pilipinas ni Grammy-winning singer Alanis Morissette. Sa Agosto ang concert para sa 25th anniversary ng kanyang album na Jagged Little Pill. April 2020 ang original date ng concert pero ilang beses na postpone hanggang na-cancel na. Pupunta rin Pilipinas si High School Musical star Vanessa Hudgens. May gagawin siyang travel documentary film sa Manila at Palawan tungkol sa kanyang Filipino roots. At sa K-pop fans naman, darating ang subunit ng Astro na sina Moonbin at Sanha. Ang NCT Wavy naman, ngayong linggo na ang first ever fan meeting sa bansa. The Personality Award goes to Mr. Atom Araulio. Kinilala si State of the Nation anchor at eyewitness host Atom Araulio sa 18th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University of Manila. Si Araulio ang kauna-unahang tumanggap ng parangal na Most Outstanding Media Personality mula sa universidad. Pagkilala ito sa kanyang kontribusyon bilang mamamahayag at dokumentarista, lalo na sa paggawa ng mga istoryang tumatalakay sa kabataan at edukasyon. Wagi rin sa kategoryang Outstanding Video Feature Story on Youth and Education ang Stand for Truth documentary na Runaway Child Brides, ang kwento ng mga tumakas sa buya ni Lilian Tiburcio at Brian Christopher Brazil. May new milestone sa kanyang showbiz career si pambansang Ginoo David Licauco. Habang si Barbie Fortesa enjoy sa kanyang bakasyon sa Amerika. Saksi, si Lars Santiago. At ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo, binibining Clyde. Tama na, Sir Fidel. Ang sakit sa tenga. Epic fail man ang pagharana ni Ginoong Fidel kay Binibining Clay sa hit Kapuso series na Maria Clara at Ibarra. Kailangan kita dito sa aking mundo. In real life, isa ng certified recording artist ang gumanap na Fidel na si David Licauco matapos niyang pumirma ng kontrata sa Universal Records. Kasama niya sa contract signing sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Sparkle Assistant Vice President Joy Marcelo at manager ni David na si Arnold Vegafria. Sa panig naman ng Universal Records Philippines, naroon ang Managing Director na si Kathleen Vigo at Operations Manager Peter Chan. I had to go through mga vocal lessons siguro para mas gumanda at mas mapakita ko yung kakayahan ko as a singer. Ang other half naman ng Barda Ship na si Barbie Fortesa. Enjoy sa kanyang deserved na bakasyon sa Amerika. Photogenic si Binibining Clay saan man magpunta sa Illinois. Sabi nga niya sa isang post, she gained 6 pounds of happiness. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Kung may ilang gustong mamasyal, meron ding staycation naman ang trip. At pwede rin daw yan sa mga alagang hayop. Ating saksihan. Tag-init na kaya panigurado marami excited mag-summer getaway. E paano kung hindi pwedeng isama ang inyong beloved pets? No worries para sa mga taga General Santos City at mga kalapit na lugar dahil may staycation option ang kanilang mga alaga sa isang pet hotel. Ang ilang fur baby nga raw, inaabot na 1 buwan na naka-check-in. Itong time nga ka nang ilang gina-renovate ilang balay, so nasa limutan sa ilang mga pets. So naadiri ang mga pets sila for 1 month. Masing mag-grocery lang sila, pwede nag-receive po midiri ka ng mga masing per hour lang. 300 hanggang 600 pesos ang rate kada araw, depende sa size ng mga alaga.
May mga pag-iingat din ang pet hotel bukod sa paghihingi ng health card ng alagang hayop bago i-check-in. Almost i-check ang condition sa pet, kung na may mga tick and fleas, na may mga skin problem, or na may mga conditions nga kanang iwas mo na nga madamay po ng uban ng mga pets nga healthy na sulod. Kahit nasa bahay lang, maigi rin mag-ingat para makaiwas sa heat stroke ang inyong fur babies. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, ilan sa sintomas ng pet heat stroke ang sobra-sobrang paghingal, paglalaway, mas mapula o mas maputlang gums, pagsusuka, seizure at nosebleed. Emergency raw ang heat stroke kaya kailangan dalhin agad ang alaga sa veterinarian. At para makaiwas sa pet heat stroke, ayon sa American Animal Hospital Association, ugaliing paliguan ang mga alaga. Ilagay sila sa lilim at bigyan ng tubig at vitamins. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaiga ang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.